Sino may acid reflux? Sino may GERD? Taas ang kamay. O, pag sumasakit ang tiyan nyo, malaking chance na acid reflux or GERD yon. Ito kasi mga mas common. Pero syempre, if symptoms persist, papacheck kayo sa doktor, baka may ibang cause. Ito yung tiyan natin. Ayan ang tiyan. Picture. Ito ang esophagus. May muscle dito yan. LES. May sphincter dyan. Pag lumuwag yung muscle dito, aakyat yung kinain natin, yung pagkain, pati acid, aakyat sa esophagus. Mahapdi yun. Yun na nagkokos ng gas-gas, hapdi. Pag umakyat pa sa lalamunan, pati vocal cords, pati ipin, masisira. Okay, yan ang acid reflux. Sa umpisa, ang acid reflux, yung gastric acid natin, aakyat lang yun. Nagre-reflux, bumabalik. Kung paulit-ulit, kung nangyayari 2 beses bawat linggo, pang matagalan, nagiging GERD na ang tawag. Nagiging disease na. Gastroesophageal reflux disease. Nagiging sakit na. Ano sintomas nito? Ganito sintomas. Tawag nila heartburn. Yan, parang umaapoy. Pero hindi naman talaga heart yun eh. Kala mo lang heart, pero stomach yun, papunta sa acid. Very uncomfortable yung feeling, nakakainis, nakakatakot. Medyo nakakatakot. Bakit nakakatakot? Kasi masakit siya eh. May impatcho pa yan eh. So, mahapdi dito. Diba? Hindi ka mapakali. Kala mo, masusuka ka ba? Eh, no? Nasusuka. Minsan, maasim lumalabas. Pag burp mo, maamoy mo maasim. Nababad breath. Chest pain. Yung iba, nahirapan huminga. Tapos yung lalamunan, lalo na sa gabi. Sa gabi talaga, madalas mag-acid reflux, mag-GERD. Kasi nga, nakahiga tayo eh. Kaya paggising mo ng madaling araw, inuman ko ng tubig para mahugasan. Yan ang home remedy ko sa acid reflux. Tubig, half glass every 15 minutes o sa gabi, inuman ko para yung acid, imbis na sirain yung ipin at boses ko, o hindi naman nasira boses ko ngayon, imbis na masira yan, imbis na magkaroon na ng mga ulcer dito sa lalamunan, nahuhugasan ng tubig yung acid ng sikmura natin. Kasi grabe yung acid ng sikmura natin, matapang yon. Ito 9 tips bukod sa tubig na sinabi ko. Manage your weight, huwag magpapataba. Mas mataba tayo, mas malaki tiyan, mas masikip eh. Mas mataas yung pressure sa tiyan, mas may ipit ang tiyan, mas akyat yung acid. Alamin ano ang good foods or bad foods para sa'yo, kanya-kanya. Pero merong mga survey na sa ibang tao ang nagtitrigger maasim, tomato sauce, tomato base. Pero sa akin, tomato, medyo kaya ko naman. Fatty foods, fast foods, puro mantika. Kung fatty foods kasi, kuwari prito, mas matagal po manatili sa tiyan. Matagal matunaw yung mga mamantika eh. Pero yung hindi mamantika, kanin lang, ulam lang, mabilis. Citrus fruits, lemon, calamansi, orange, dalandan. Very healthy to. Kinakain ko to after meals. Pag kumain na ako sa platong kanin, may ulam, pwede ko nalagyan ng acidic, okay na sa akin. Diba, healthy yun. Pero yung walang laman ng tiyan, tapos purong-purong lemon, kalamansi, nasa sa inyo kung bakal yung tiyan nyo. Soft drinks, walang laman tiyan, kaya-kaya, pero yung iba, di kaya. Caffeine, chocolate, yung sa iba, nagkakos din ng acid reflux. Sobrang spicy, sobrang anghang. Alcohol, alak. Okay, lalo na pag walang pulutan. So, gawa kayo ng journal kung saan kayo nahihirapan, yun ang iiwasan nyo. So, ang kain natin dapat konti-konti. Pag may acid reflux ka na, huwag mo na dadamihan. Kasi mas puno ang tiyan, mas puno, mas naipit, mas masikip yung pantalon mo, mas aakyat yan. Mas aakyat yung pagkain. Tapos, pag sa gabi, 3 hours after eating, bago ka hihiga. Hindi pwede yung pagkakain hihiga agad. So, 3 hours after eating, tapos paghiga, maganda nakadalawang unan. Elevate konti yung ulo, tsaka banda rito sa may shoulder. Pagkain pamparelax, oatmeal, kanin, saging, yan yung mga non-acidic na mga foods. Sigarilyo po, nakasasama Ito yung sinasabi ko kanina, lower esophageal sphincter, LES. Pag naninigarilyo, lumuluwag to. Kaya yung acid sa stomach aakyat sa esophagus hanggang dito sa lalamunan.
Chamomile tea, may tulong sa akin. Masarap ang chamomile tea. Huwag lang masyadong matapang. Huwag masisikip, lalo na sa gabi. Diba? Kung may underwear na masikip, pantalon na masikip. Kasi may ipit niya. Para sa akin po, mas gusto ko yung natural remedy dito sa acid reflux and GERD. I'm sure pag pumunta kayo sa doktor, bibigyan kayo ng anti-acid, mga anti-ulcer na gamot. Kaya lang, na-try ko na rin yun. Parang, sa akin, hindi mo kasi pwede gawin yun ng pangmatagalan eh. Itong mga medicines for ulcer, baka 2 weeks lang, tigil na. Habang buhay natin to eh. Habang buhay tayo, laging acidic, pabalik-balik yan. Kaya sa akin, mas effective itong relaxation technique kumpara sa gamot. Try nyo lang. Less problema, less iniisip, wala masyadong pinoproblema, kalmado ang tiyan. Maraming meeting, working lunch, kumakain, kausap ang boss, natatakot ka. Oras na ma-stress ka, magpro-produce ng maraming acid ang tiyan. Hindi ka pa matutunawan. Kaya more relax, more kalmado ang tiyan. Positive outlook, sinabi ko. Kasi iniiwasan natin komplikasyon. Ito yung nakakatakot sa GERD. May komplikasyon. Pag malala, pwede ma-ulcer, pwede sumikip yung esophagus, hindi ka na makakain, pwede rin magka-cancer. Pero maliit lang naman yung risk. Kaya nga, iniingatan natin na huwag umabot doon. Ginagawa ko pa, after eating, maganda, naglalakad ako. Nakatayo, maglakad ka ng 10-15 minutes. Kasi with gravity, nakatayo tayo after eating, mas mabilis ang digestion. So yung pagkain sa stomach, mas mabilis gumalaw, gagalaw yung small intestine, gagalaw yung large intestine. After 3 hours, 4 hours, nawala na yung pagkain, bumaba na. So, hindi ka na magre-reflux, di ba? Pero kung naka-imbak dyan sa tiyan yung pagkain, di ka gumagalaw, puro oily pa, mag-GERD tayo. Yan, napakasakit niyan. Anong pagkain iiwasan? Ito sa akin. Pag ito kinain ko sa gabi, mahirap matulog niyan. Oo. Mahapdi. Parang ano ba yon? Maanghang. Basta parang feeling mo warm na makulo yung tiyan, maingay. Mararamdaman mo kurok, tutunog siya. Parang hirap siya tunawin. Lalo na kung mabilis ka kumain, kaya nga dahan-dahan ang kain. Tomato, citrus, depende sa'yo. Sa akin, parang okay naman siya. Ito mga oranges, after meals, okay sa akin. Tsaka malabnaw lang. Pero yung walang laman ng tiyan, minsan hindi kinakaya. Chocolate, depende sa inyo. Kung isang pirasong chocolate lang, pwede naman. Pero kung masyado marami, meron nga daw siyang component na nagpapaluwag nung sphincter, kaya mas nag-i-increase ang reflux. Spicy, ito hindi ko kaya, sili. Ay, mahapdi talaga to. Tsaka nagbo-burp. Kumukulo ang tiyan ko kasi aside from acid reflux, meron din tayong irritable bowel syndrome. Irritable bowel, laging makulo ang tiyan, minsan nagtatae, minsan matigas. May gabi na makulo lang siya. Wala lang dahilan, mag-iingay lang siya. Irritable bowel. So, magkakapatid yun. Irritable bowel syndrome, pati GERD, pati acid reflux. Mga magandang pagkain, syempre yung mga kanin na mainit, diba? Warm foods, kalmado, warm water, tubig, saging, malaking tulong. Saging, tumatapal yan sa tiyan eh. Kung may ulcer, pwede ang saging. Kalahating saging, yan ang ginagawa ko. Tsaka tubig, gulay, huwag masyadong spicy, oatmeal, carbohydrates, prutas na hindi citrus, melon, banana, apple, pears, ulam, pwede naman mga seafoods, egg whites, healthy fats, nuts, pwede rin po. Okay? Tigil sigarilyo, exercise is good para bawas stress at maganda yung digestion nyo, lalo na sa mga senior, mabagal ng galaw ng tiyan. Sit up straight para maganda bagsak, pagkakain, lakad-lakad. Konti-konti lang ang kain kasi pag pinuno mo ang tiyan, mag-overflow, luwagan ng baro, yan, loose and comfortable clothing. Kaya mahilig ako sa mga Uniqlo, maluwag kasi. Avoid heartburn triggers. Yan, kung ano nagtitrigger sa'yo. Dahan-dahan na pagkain, slowly. 3 hours after eating sa gabi, bago hihiga. Bawas kape, bawas alak. Pag natutulog, dalawang unan siya. So, ang do's and don'ts, ito ang don'ts, yung mga spicy,
reduce pa konti-konti, healthy weight, yan po. Sana po nakatulong tong video para magamot ng acid reflux. Basta, kung malala na, lagi na kayong may sore throat, lagi nang sira yung boses, ingat po tayo. O lagi ng sobra hapdi, pa-check na tayo sa doktor, sa gastroenterologist. Mamaya, sisilipin yung tiyan ninyo, endoscopy. Pero habang maaga pa, habang bata pa kayo, sundin nyo na tong payong to para hindi tayo umabot sa komplikasyon ng acid reflux at GERD. Salamat po.